Good day, everyone. My name is Narsida A. Alpad. So for today's video, we will be talking about the construct a saving plan. So when we say construct a saving plan is a systematic approach to setting aside money for future financial goals. So ito yung parang pagbuo sa isang plano sa pagtitipid. So to construct a saving plan, you can follow this step. So there are 6 steps for construct a saving plan. So first is set clear financial goals. So when we say set clear financial goals, define what you want to save for, whether it's a down payment on a house, retirement, a vacation, or emergency fund. So ito ay nagbibigay daan sa iyo upang mapagdaanan ang iyong kinabukasan. Mapaghandaan ang iyong kinabukasan at maabot ang iyong mga pangarap na financial goals mo. Then, may marami tayong halimbawa sa set clear financial goals. So, first is mag-ipon ng emergency fund para magkaroon ng isang pondo sapat para sa hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkasakit, pagkawala ng trabaho, o pagkabutas ng bahay o sasakyan. So, next is bayaran ang lahat ng utang para maalis ang mga utang tulad ng credit card balances and mga loans and etc. So, next, mag-invest para sa kinabukasan. Maglaan ng isang bahagi ng iyong kita sa mga investment vehicles tulad ng stocks, mutual funds, real estate, and etc. din. So next, ika-apat is maglaan ng pondo para sa retirement. Magkaroon ng sapat na pangbayad, paaralan para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Then last is magkaroon ng pang-matagalan insurance coverage para magkaroon ng sapat na insurance coverage para sa iyong sapat na para sa sarili mo at sa iyong pamilya. Then ito ay magbibigay daan sa iyo na mas mahusay na mapangalagaan ang iyong pera or sa iyong pagtitipid. Makapag-focus ka sa mga mahalagang bagay at maiwasan ang walang direksyon ng pagkagastos. Next is assess your current financial situation. To determine your income, expenses, and existing savings. So dito naman, this will give you an idea of how much you can realistic save each month. Ito ay isang paraan upang malaman kung saan ka magkaroon ng mga malinaw na pag-unawa sa iyong kita o gastos, mga assets at liabilities. Pati na rin ang iyong mga pagkakautang at assessment ng iyong current financial situation ay ang pagbuo ng isang personal na budget. So, sa pamamagitan nito, maaari mong suriin ang iyong salukuyang kita at gastos at matukoy kung mayroon ka bang sapat na cash para matugunan ang iyong mga pangangailangan at mga purpose. So, maaari kang gumawa ng listahan ng lahat ng mga regular na kita at gastusin mo. So, maaari mo yun isulat, pati na rin ang mga biglaan o di inasahang paglakas ng pera. So, next is create a budget. So, when we say create a budget, track your income and expenses to identify areas where you can back and save more. So dito is allocate a specific amount to saving each month and make it a priority. So ang paggawa ng isang budget ay ang process ng assessing and organizing ng iyong financial na situation. So ito ay tumutulong sa iyo na masubaybayan ang iyong mga gastusin, matiyak ang mga dapat mong bayaran at magplano para sa iyong harap. So, like for example,
yung regular, like for example, may trabaho ka, then yung regular na kita mo, let's say is sahod mo 30,000, like for example lang, 30,000, then yung regular na gastusin mo is yung, like for example, rent, 10,000, then mga kuryente, tubig, and etc. sa bahay mo. Then nakalista yun dun lahat para so nalilista yun doon lahat para malaman mo kung magkano yung mga mo, budget mo. Then like, and also din na biglaang o di inasahang gastusin o paglabas ng pera mo, like mga emergency medical expenses, 2,000 pesos, then na dun lahat. Tapos sa pamamagitan nito ng paggawa ng isang budget tulad nito, makikita mo kung paano at kung mayroon ka pang natirang pera para sa mga biglaan paglabas ng pera. Maari mo rin ito gamitin upang suriin ang iyong mga purpose tulad ng pagtaas ng iyong savings o pagbabawas ng mga hindi kinakailangang gastusin. So next is number 4, automate your savings. Set up an automatic transfer from your checking account to a separate savings account each month. So in here, this ensures that you save consistently without having to remember to do it manually. Then ang pag-automate ng iyong saving account ay ang process ng pag-set up ng isang sistema kung saan ang isang bahagi ng iyong kita ay otomatikong na nagtatransfer sa iyong savings account o iba pang mga investment vehicles bawat buwan o bawat payroll. Like for example, maaari kang mag-set up ng isang automatic transfer mula sa iyong payroll account patungo sa iyong saving account tuwing katapusan ng bawat buwan. So, dito sa pamamagitan ng automate your savings, hindi mo na kailangang isaalang-alang at gugulin pa ang iyong pera na dapat mong ilipat sa iyong savings. So, ito ay isang magandang paraan upang mapanatili ang discipline savings at maiwasan ang nakakalimutan o nagkakaroon ng mga dahilan upang hindi mais ang iyong payroll. Like mga deduction, direct deposit o kahit ang pag-set up ng mga monthly recurring transfers mula sa iyong transaction account tungo sa iyong savings account. So next, number 5 is review and adjust your plan regularly. As your financial situation or goals change, revisit your saving plan and make the necessary adjustments. So this will help you stay on track and make progress towards your goals. So, yung dito naman is, ito ay mahalaga upang matiyak na ang mga purpose mo in savings ay naaabot. Like for example, maaari kang mag-review ng iyong planong savings bawat taon o taon-taon. Sa pag-review na ito, maaari mong suriin kung nagbago ang mga pangangailangan mo tulad ng pagtataas ng gastos sa iyong pamilya o pagbababa ng iyong mga kita. Then, kung kinakailangan, maaari mo din baguhin ang iyong planong savings para masalihan ang mga bagong kaganapan sa iyong buhay. Then next, the last is number 6, consider different savings strategies. To explore options like investing in stocks, bonds, or retirement accounts to potentially grow your savings over time.
naman, when we say consider, we have 5 different saving strategies. Dito naman sa consider different savings strategies ay ang mga gastos o kinikita natin upang makita mo kung saan mo pwedeng magtipid at makaipon. So, dito mo siya nakikita. Like, tukuyin mo kung alin ang mga hindi kailangan o maaaring bawasan ng maaari mong bawasan ang mga gastusin mo upang magkaroon ka ng mas malaking possible income na pwede kang mag-ipon dito. Then, we have 5 different saving strategies. So, first is set financial goals. So, in here, tulad ng pagkakaroon ng emergency fund, like, sinabi ko a while ago, like, pagbili ng bahay o pagre-retire, mas ma-inspire ka ng mag-ipon at mag-focus sa pag-abot ng mga ito. So, next is, second is cut back on expenses. So, dito naman, tatanggalin o bawasan ang mga hindi kailangan at luho na gastos. Like for example, pagbaon ka ng lunch sa trabaho, kaysa bumili ka ng pagkain sa labas, kaysa bumili ka ng pagkain sa labas, so maano pa yung yung pera mo. Kaya magbaon ka na lang. So next is the third is avoid impulse buying. So dito naman, iisipin mo o hindi ang iyong plano. Bago ka bumili ng isang bagay or mga bagay na ganyan, magtanong muna sa sarili kung kailangan ba talaga ito at kung mayroon ka ng sapat na pondo para dito. Parang yung mga kailangan mo talaga dapat mo bilhin, yung mga wants mo parang later na kung may savings ka. Then next is, the fourth is find ways to increase income. Then dito naman, hanapin ang mga paraan upang madagdagan ang iyong kita. Pwede kang maghanap ng side job, magnegosyo, o mapapadagdag ang mga kita mo. Ang pagdaragdag ng iyong kita ay magbibigay sa iyo ng higit na kakayahang mag-ipon at makamit ang iyong financial goals. So, may 4 lang pala yun sa different saving strategies. So, tandaan na ang mga saving strategies ay dapat nating nabukod tanging paraan para maabot natin ang mga purpose in savings mo. Ang commitment, discipline, attention ng mahalaga rin upang mapanatili ang regularidad ng iyong savings. And also remember, consistency and discipline are key successful saving. Stick to your plan and avoid dipping into your savings unless it's for the intended purpose. I think that's all. Thank you.